Sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng unit team. Thank you. Thank you all for participating. Maraming salamat na narito kayong lahat. Alam ko na recess tayo at hindi tayo araw-araw pinapapasok ngayon. Pero hindi naman 2 days a week. So, simulan na natin. Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng unit team. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka, higit sa lahat, may nagsisinungaling diyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maaari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na mamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walk-over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit noong August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami mag-usap-usap sa isang GC noong September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, diyan sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. At as usual, Samsung na may note, at nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo.
sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay, andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Hindi ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niyan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, bigla ang pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao, si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Hindi ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang gano'n ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang gano'n. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at na-onse raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, porsigido pa rin ako
na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong Vice President. Sabi ko, mahina kang Vice President kasi gusto naming lahat President ka. Magpa-survey ka. Kaya, nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat, eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day noon, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at nag-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin. Walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race, Baste replaced her. So hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa Hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, noong November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Eh sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So, hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Tapos, November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong, November 12. So, hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. November 13 pa, Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yon. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nagkabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong. Totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo,
I like unity. Power tandem yan. Eh sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. Okay, ilabas ko na to. Uniteam na tayo. At doon nagmula yung uniteam, November 16. Okay? So, hindi ko maintindihan yung November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero, hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD. November 18, bumabanat pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang i-tweet itong mga kabuktutan na mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika, kahit ngayon sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yun lang po. Pero kilala niyo si Madriaga na talagang tao ni VP Sara? Huhi! Sino ba yun? Doon sa ginawa nyo ngayon na press con, di ba possible na umakyat dito sa Senate yung impeachment case, hindi kaya ma-question na yung inyong pagiging impeachment judge? Ang totoo, hindi ko maintindihan kung anong koneksyon nito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang, yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. Mananatiling akong juror at judge at pakikinggan ko yung ebidensya nila. Pero sa aking tingin, wala naman tong koneksyon at hindi naman yata bawal magsabi ng totoo. Kasi ma'am, doon sa hearing kahapon, iwas na iwas sila na yung mga possible probing question, yung pag-question sa credibility, dahil sa Senate daw dapat pag-usapan yung credibility ni Madriaga bilang testigo. Ang sinasabi ko lang, yung mga claim niya, alam na alam ko na hindi totoo at palagay ko, walang koneksyon sa impeachment. Ilag na ilag rin ako katulad ng ibang senador na mag-comment whether pro or con. Pero sa mga linathala, itong mga impormasyon niya tungkol sa term sharing, tungkol sa kasunduan, tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting. Alam ko kasi yan hindi naman totoo. So, do you think sinong gumagamit kay Madriaga para gawin yung sabi nyo nga pagsisinungaling? Hindi ko alam. Maraming ambisyoso ngayon. Maraming buhayang malaya pa rin. So,
pwedeng may connection sa 2028 yung ginagawang pagsisinungaling Madriaga? Marahil. Yes? Ma'am, but in racing, yun pong mga, sabi nyo nga po, truth, na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga, are you also questioning his credibility bilang witness doon sa impeachment hearing? Ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Mahiya naman sila. But yung kahapon po na hearing, yun nga po as mentioned earlier, iwas po yung mga congressman daw na pag-usapan yung credibility. Meron pa pong na-strike off the record ng mga comments about credibility of Madriaga. Do you agree with that, ma'am? Pasensya, hindi ko napakinggan yung hearing kahapon dahil may hearing rin tayo dito yung tungkol sa Roblox, di ba? At naghahanap nga ako ng IME solution na matapos na kasi mga kabataan na nakasalalay dun eh. Pero yun nga, binalita sa akin na kung ano-anong claim, dinawit pa yung pangalan ko, dinamay pa kami na hindi naman totoo. Talagang kinailangan talaga na tuwirin itong kabuktutan. Yes? Ma'am, balikan ko lang si Madriaga. Kasi kahapon, nagpakita sila ng mga series of pictures and even videos na talagang kung titignan mo, kasama siya sa inner circle ni Vice President before, during, and after. Pasensya, hindi ko na manalo. nakita. Tulad ng sinabi ko kanina, unang-una, may hearing ako, marami tayong trabaho dito sa Senado. Ikalawa, nayamot na ako nung kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa akin Hindi ko nakita sa madaling sabi. Pero personally, ma'am, you never had any chance of... Sa dami ng tao sa isang kampanya, hindi ko na sure. Baka nandun, hindi ko alam. Pero hindi ko talaga siya nakilala. Ang nakita ko na lang, nagulat na lang ako, sino yung paiyak-iyak dyan? Ano drama yan? In terms of credibility, ang sinasabi niyo, ma'am, hindi siya dapat pakinggan. Wala akong sinasabi sa credibility. Ang sinasabi ko, incredible yung sinasabi niya. Kasi nandun ako alam ko. Wala naman siya doon sa mga usapin namin. Hindi naman siya kasali sa GC. Ma'am, going back lang doon kay PRRD, paano nyo na pahupa yung, di ba nakita naman natin na may galit pa rin si Presidente even before, during that time. Paano napahupa yung galit ni dating Pangulong Duterte at pumayag din eventually doon sa unity? Nakisuyo kami sa mga kaibigan niya, pati kay Senator Bongo, pati kay sa kanyang ES. Nakisuyo rin kami kay Pastor Kibuloy na awatin na lamang kasi katandem na ng anak niya. Kawawa naman. Pumayag naman si Presidente Duterte. Pero wala na siyang magawa by then. Wala na mga kasunduan, term sharing na kalokohan. Tapos ni. Po. Isa rin sa na-mention ni Madriaga, yun daw confidential fund ni BP Sara, hindi in 11 days but in 24 hours na 18 hours, di ba? How do you find that statement? Di ko alam, tulad ng sinabi ko, talagang hindi ko naman pinakinggan ng buo, nabalita lang sa akin na binanggit ako. Hindi ko pa nakikita yung iba niyang sinabi. So wala kayong prejudgment sa kanyang credibility, doon lang Doon lang talaga, doon sa tungkol sa akin. Kasi klarong-klaro talaga sa akin. Ang liwa-liwanag, Nahanap ko pa yung telepono, andito pa yung mga survey na tira-tira. Naku, talaga naman. Babalik ta rin niya lahat yan. So you're appealing to PBBM na sana kung hindi siyang nasa likod nito, itama niya yung kasinungalingan na yun ni Madriaga. Oo, kasi magkasama kami. Alam niya yung totoo. Are you expecting him to say something about that, ma'am? Sana. Ma'am, doon sa FB mo recently, parang sabi mo may mga nananawagan sa iyo na sana
ilabas yung medical bulletin o tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Pero after that, parang the same day yata, nagpakita si Presidente, nag-jogging, nag-jumping jack, and then challenge pa niya yung mga tao na nagsasabing may sakit siya na sumama sa kanyang mag-gym at magbuhat. Hindi kami nagkikita, tama yon. Kaya ang dami nangungulit sa akin. Oy, pagtapat na ninyo yung nangyayari kay Presidente. Sabi ko, sa kasamaan pala, di naman kami nagkikita. Mukhang 1 taon ni. Kaya hindi ko masasabi. At wala naman doktor na humaharap at nagtatapat ng medical bulletin. Ang alam ko, yung alam din ninyo. Pero kung gumagaling na siya, magpapasalamat ako. So doon sa nakita mo, mukhang okay na siya, ma'am. Sa tingin niyo, Hindi kumbinsido? ko alam. Kasi puros video lang katulad ninyo ang napapanood ko. So wala talagang communication, ma'am, para kumustahin siya, si President? Nag-e-effort yung aking mga anak. Wala naman sinasabi. Okay daw. Yes po. Yun lang pong sinabi ni Madriaga na yung about term sharing. Ano po sa tingin niyo motive? Bakit niya i-float itong idea na Hindi ko alam. Wala ngang sense eh. Talagang kabulastugan eh. Bakit magti-term sharing samantalang nagmamakaawa na kami na si Sara magpresidente? Makikishare pa ba naman yun? Anong kalokohan yan? At tulad ng sinabi mo, anong pakay nun? Anong purpose? For what ang term sharing? Ang ini-imply ba niya na nanggugulo ang mga Duterte kasi hindi na isatupad yung term sharing agreement? Yung ba ang implication? Hindi ko alam. It's all speculation on my part. I have no clue. I don't know the guy. Huhi na huhi ako dyan. Ma'am, with the questionable statements of Madriaga, do you think dapat i-strike off muna sa records yung mga statements niya and check muna yung credibility niya? Kasi nabanggit niya na nakakahiya naman kung ito yung testigo na iyaharap sa Senado. Matagal ako sa Congress at alam ko maraming magaling dyan. Sila nang bahala kung anong gagawin. Pero tulad ni Tanya Gaisano Lee na painter, na pinabulaan din yung tungkol sa painting, na hindi siya scholar na taga Laguna, kundi isang tumataginting na Gaisano pa, talagang maraming hindi totoo. Nag-statement din si VP Sara tungkol sa bar exam niya. So, ako, nagdadagdag lang ako ng alam ko. Kung anong gagawin ng Kongreso, nasa sa kanila yan. Saan yung ginagawa po ba ngayon ng HOR dito sa impeachment proceedings? Sa tingin niyo po ba dapat dito sa Senate ginagawa yun? Kasi may presentation of evidences na po and witnesses sa HOR ngayon po eh. Hindi ko alam, may nagsasabi na parang mini trial. Pero Congress has its own rules, may sarili silang patakaran, may sarili silang pinatutunguhan. So ma'am, kapag umakyat dito sa Senate yung impeachment case against BP Sara, pagdating sa punto na yun, i-confront niyo si Madriaga? Hindi ko masasabi yun kasi talagang hindi ko pa rin masalat kung paano yung connection sa impeachment nito eh. Ma'am, dun sa huling part nung ano nyo kanina, may challenge kayo or appeal kay BBM to speak up, to tell the truth po. Ano po yung particular po dun sa, yung negotiations po na i-kontra nyo, ibabangga kay dun sa statement ni Madriaga? Sinabi ko na di ba, yung term sharing, yung November 21, yung mga kinumbinsi, natatakbo. Wala namang kinalaman si PRRD dun. Yung ano ma'am, parang sinabi nyo rin kanina, nag-issue na rin ng statement si BBM na dinideny niya na yung term sharing po doon kanina. Yun ang statement ng 2021. 2021 po. Yan, nasa dyaryo. Oo. Yan po. Ang media rin naman ang naglabas. Yun nga, yun lang naman. Ma'am, during the negotiation po, parang si Pangulong Digong blindsided po ba siya? And si BBM all the way alam niya? Wala kaming negotiation kay PRRD. Nabulagta na lang yung matanda. Kasalanan namin yun, totoo.
Wala siyang kaalam-alam. May info ko ba kung sinong handler niya? Ni Madriaga? Handler nino? Ni Madriaga. Malay ko. Maen pa. At pakialam ko. Pero the mere fact na aminado siya, na kaya niya ginawa ito, nagalit siya dahil kinasuhan siya ng kidnapping ni Ay, wala rin akong pakialam sa Attorney Roque angst niya. Edmond para masama ang loob niya dahil mas Ay, pinaburan si Roque. Mukhang marami siyang problema. So may motibo siya, ma'am. Ba't niya Hindi ko ginawa? alam. Marami siyang problema. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Ang alam ko lang, yung katotohanan ng mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa kasinungalingan niya kahapon. Okay. Ma'am, other matters po sana. Yep. Sa are you satisfied by yung naging actions ng Department of Energy after the Protect hearing last Monday? And after mo sila i-call out dun sa mga specific issues na ni-raise mo? Hindi, meron kasi nagreklamo sa akin, hindi daw mapirmahan yung kanyang kontrata ba yun o approval sa additional energy something, di ko naman masyadong maintindihan. Mabilis lang. Sabi, ma'am, 2 araw lang silang pumapasok dyan sa PNOC at DOE. Hindi ka makapagpapirma. Sabi ko, ganun ba? Sure ka? Sila pa yung lead agency, sila pa yung 2 araw. Nagulat ako. Nung chinek ko, talagang may department order. Naloka naman ako doon. Sabi ko, ba't ganun? Sabi nila, work from home. Pero yung buong gobyerno, 4 days lang. Kasi yun ang utos ng OP Di syempre susunod sa Pangulo. Pagkatapos yung private sector nga, ngarag na ngarag. Kaya 5 days pa rin. Hindi nga nagbawas yung private sector halos Kaya nagulat ako yung lead agency, ba't ganun? Sabihin ng work from home. Yung pagpapapirma ng kontrata, yung mga approval, hindi naman pwedeng by remote yung mga ganyan. Do you also accept yung reasons naman ng executive kung bakit yung emergency powers, ang grinant lang na excise tax relief ay sa LPG at kerosene, yung diesel at yung gasoline, which is yung mas kailangan ng mas marami, hindi sinama? Pikon na ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Hindi man kami hinayaan magdebate ng sapat. Kasi ako, nung pinagpipilitan yung excise tax ng emergency, pinapaliwanag ko at nais ko sana magkipagdebate na yung excise tax, magbe-benepisyo dyan yung mga dambuhalang oil companies. Hindi naman dadagundong yan sa mga customer. Kaya sinasabi ko na baka hindi yan ang tama. Tapos wala pang income, walang revenue, walang koleksyon ng gobyerno para ipamahagi on a targeted and focused basis sa mga talagang hirap na sektor. Kaya wala, no opportunity to debate. O sige, adi umalis na ako noon at sabi nila, pinasa na daw yung sa excise tax. O di sige. At sabi ko, aralin ninyo sana yung VAT. Sabi na, napakahirap niyan, may input-output. Mahirap nga, pero kayang gawin. At point of sale yan, ramdam kagad yung 6 pesos, 7 pesos, kung ano maibabawas. Ramdam kagad sa gas station. Walang nakikinig Sabi nila, basta kailangan, emergency. O sige, alis na lang ako para wala nang ingay. Pag labas naman ng order, katagal-tagal. Gano'n ba katagal? 3 linggo? Ang tagal na. 1 buwan na halos Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency? Yung inupuan ng 1 month. Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Ang kailangan talaga, dumaan na at lumipas ang anihan. Wala talagang makuhang krudo. Kabubukas lang ng open season ng ating mga ngisda, ayan na naman, wala ring krudo, kaya wala nang nagpapalaot. Ano ba naman to? Talaga naman lahat ng kinailangan mo, yung diesel at yung gasolina, walang tulong. Parang napabulaanan rin tayo dyan sa excise tax and VAT. Hindi totoong tax exemption to Parang dating yung concern nila, yung magiging foregone revenue, para nag-iingat. Yun nga, naintindihan ko, ingat na ingat sa foregone revenue kasi nga wala ngang koleksyon. Pero, ganun pa man, hindi ko maintindihan, pinagmamalaki nila pa ulit-ulit, 238 billion ang remainder balance from 2025 GAA and 2026 we can free up
may presidential assistance, may DSWD, may DA, blah, blah, blah. Pwedeng EFLR, pwedeng ganito. Basta tumataginting na 238 billion ang sinasabi. May pera pala kayo Ba't kayo abalang-abala? Kukunti lang naman yung VAT na yan. Kung 3 buwan lang, sabihin natin. At yung excise tax, hindi naman zero. Bawasan man lang, konting tulong lang sa tao, sa magsasaka, sa mangingisda, sa transport sector, yung mga tricycle. Ang dami pala ninyong pera, ba't yan lang muna ang ipamahagi? At kung talagang taghirap, di magtiis-tiis tayo sa konting koleksyon. As a matter of fact, ako na rin yung pasimuno na nagsasabi, yung threshold para sa income tax nitong April, taasan. Masyado naman mababa yung 200,000 sa presyong ganito ng pagkain at gasolina. Taasan sa 500, yung mga bonuses. Ganun din, pati yung 13-month pay. Pwede ba taasan ta 200,000 para makahinga ng konti yung tao? Nag-file rin ako na wag nang bawasan ng sweldo. Wag nang tanggalin yung mga GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Awa naman ng Diyos. Hirap na ang tataas ng presyo. Tapyas pa ng tapyas, bawas pa ng bawas sa sweldo. For a change, makuha man lang ng mga empleyado at trabahador ng buo ang kanilang mga sweldo. Gusto namin yun. Oo, alam ko. Kasi maraming pumapalakpak ng tenga. Ayun. Ma'am, kahit may panawagan kayo na direkta ng mag-order tayo, mag-purchase ng oil sa Russia, pero still, according to Energy Secretary Garin, nakipag-coordinate siya sa DFA para i-request na magkaroon ng another window or extension doon sa sanction waiver. Kaibigan ko si Sharon, pero hindi ko siya gets promise Di ba kahapon, andun na sa Russia si Prabowo ng Indonesia? Ba't sa kanya pwede? Ba tayo hindi? Di ba may ambassador rin tayong Russian na narito, very cooperative, parati nakikipag-meeting yan. Meron rin tayong ambassador doon sa Moscow. Pauwiin na natin lahat yan kung via Washington, D.C. ang ating negosasyon sa Russia. Hindi ko talaga maintindihan. So, hiningi ko kay Secretary Lazaro, kasi sabi ng DOE, they're only deferring to the opinion of DFA. West, DFA, pwede ba? Ipaliwanag nyo sa amin yan at hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko alam sa kanila. So, ang implication nun, mas magiging... Pero hindi tayo takot mabomba. Halabira pa rin ang EDCA. Pagka ganun, mas mabagal yung proseso ng pag... Di ba emergency nga, urgent nga? Di ba? Sabi nga sa Jensan, sa Zamboanga, wala na, patay na ang industriya ng commercial and even municipal fishing. Wala na sa 1 linggo. Uuwi na sila lahat, wala nang kayang bumili ng krudo. At ang sabi, hindi, kasi kailangan pumunta sa Washington, D.C., kausapin yung, State Department, Department of Trade, Department of, maraming department, 2 department ang sinabi, nakalimutan ko na nayamot ako Basta 2 department ang pakikisuyuan doon sa US, tapos babalik yung ambassador natin sa Washington, tapos pupunta na naman sa Russia kung okay ba, tapos mangungontrata tayo. Ano ba yun? Ang gulo-gulo. Bakit yung Petron? Dire-diretso si Ramon Ang nakapagdala ng ikalawa ng shipload para sa Petron. Bakit kaya ng private, hindi kaya ng gobyerno? Di ko gets. Ma'am, ipagdagting po kaya sa mga paayuda, kahapon po kasi sabi ni Senator Tulfo, concern niya yung pag-sustain ng ayuda. Pag na-trigger din daw po sakaling bayanihan 3, saan daw po kukunin yung pera para sa mga sektor. Do you have the same sentiment po? Oo, totoo naman, may hangganan talaga ang pagbibigay ng ayuda, unfortunately. At yun nga ang pinangangambahan. Pero wag naman idamot yung 238 billion. Andyan na yan. Ikalawa, sino bang binibigyan? Kasi nalilito ako Kasi di ba transport, agri, fisheries, mga commuter, yan ang dapat talaga bigyan kaagad. Hindi naman sila nakikinabang, di ko maintindihan. Akala ko nga, pag angkat ng oil galing sa Russia, diretso nang ibebenta ng gobyerno sa ating mga
sektor na nangangailangan. Yung pala dadaan pa sa mga private oil companies, pagkikitaan pa, papatungan pa, may cartelization, may collusion, ano ba talaga? Kaya, ewan ko, hindi ko talaga maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Pinagmamalaki nila, marami silang pera. Bakit yung ayuda, 10,000 people lang ang recipient? Pagkatapos yung binibigyan, ibibigay sa may-ari ng malalaking bus company. Pero yung driver, wala. Yung mga mismong operator ng jeep, wala. Hindi ko talaga maintindihan. Kanino bang listahan yan? Ma'am, so dapat po ba pati po yung oil deregulation law i-repeal na rin po o amyendahan? Well, meron akong final. Hindi total deregulation, hindi na pwede yon, yung katulad nung sinasabi ni Senate President. Para sa akin kasi, kailangan hinay-hinay. Sa oil deregulation, ang akin muna, sa unbundling. Kailangan may transparency. Paliwanag naman ng ating mga oil companies, bakit 280% ang increase ng crudo, ng diesel, yung gasolina, 200%? Bakit naman nagkaganon? Bakit yung ating mga kapitbahay sa ASEAN, 20%, pinakamataas na 30%. Bakit sa atin 100%? Hindi ko maintindihan Kaya siguro kinakailangan at sinulat ko doon, unbundling katulad ng ginagawa sa kuryente, ipaliwanag yung iba't ibang items, bakit nadagdagan ng labis-labis, at tignan natin kung totoo, unbundle our rates. And at the same time, conduct hearings. Kapag magtataas, sasabihin na naman, di ba, next week meron na namang pagtaas ng presyo, karo-rollback lang, itataas na naman. Ano ba ito? Parang nakakahilo na tong tsubibong to. Next week, sabi, tataas na naman. May paliwanag ba? May hearing ba? Nag-audit ba yung DOE? Bakit basta-basta na lang magpapahiwatig ng ganon? Hindi naman pwedeng ganun. So ma'am, naniniwala kayo may cartel sa oil industry? Hindi ko alam. Kailangan alamin at kinakailangan magka-hearing, kailangan may transparency, may accountability. Hindi ko lang ubos maisip bakit tayo ang pinakamahal ang langis sa buong ASEAN, sa buong Asia Pacific. According to Senator Win Gatchalian, para matulungan din yung mga middle class, i-absorb muna ng government yung premium sa SSS at GSIS ng mga empleyado. Well, sinabi ko na yan di ba? Yung SSS, GSIS, yung PhilHealth, yung Pag-ibig, lahat ng bawas sa sweldo. Wag muna, moratorium muna, maawat mahabag. 3 buwan lang, at least, makahinga man lang tayo. Di natin alam kung gaano katagal to. Pag-usapan natin sa pagkatapos ng 1 quarter. Pero pagbigyan muna ng 3 buwan na makaraos. Alam ninyo, ang problema dito, tumatanda na rin ako, dinaanan na kasi natin to Ito kumbaga ay third oil shock na natin. Ang unang nangyari, 1974, tapos 1979, nakita ko, kasama ako ng aking ama, na umiikot ng mundo, humihingi ng langis. Kaya hindi to bago sa akin Kaya nagtataka rin ako, bakit hindi na lang tayo dumediretso sa Brunei, Indonesia, yan, sa Russia, sa China. Marami naman tayong kaibigan, humingi naman tayo at pakiusapan. Ba't naman tayo natatakot sa kung sino-sino? Di ba kaibigan naman natin ng US, ba't tayo natatakot? Other issue, according to Senator JB, hindi siya makagalaw as Ethics Committee Chairman kasi hanggang ngayon hindi daw pumipirma yung minority doon sa rules, so hindi pa ma-adapt at ma-publish, kaya hindi masisimulan yung pag-action sa mga ethics committee. Ay, ganun ba? Hindi ko alam, hindi ko sure. Hindi ko pa siya nakakausap tungkol dyan. Pero member ka, ma'am, na ethics committee? Yes. 3 ba kami? Si BG, si Marcoleta, saka ako. And Joel, hindi? Hindi. Okay. Parang kaming 3. So, ma'am, hindi ka pa pumipirma dun sa rules? Hindi ko alam, kasi ilang beses na pinaltan Hindi ko na maalala. Kailangan siguro mag-usap, hindi ko alam. Pero handa kang pumirma dun, ma'am, sa rules? I don't know. Ano ng latest version kasi? Yung rules po ang pinapalitan, hindi po yung composition ng committee. Hindi, wala talagang pinapalitan. Ay, hindi yung composition, hindi naman pwedeng paltan yun na-nominate na sa floor, tapos na yun.
Oh. O yung Roblox. Wala talaga. Well, kahapon ang kasunduan, bigyan ng palugid ng 3 buwan, which to me, reasonable kung talagang maisasatupad yung mga pinapangako nilang mga safety measures na madaling intindihin at gamitin ng mga parents, edi pagbigyan natin. Full disclosure nga, sabi ko, kasi nag-operate ako ng animation at game development studio. Gustong-gusto ko sana yung Roblox yan. Kasi binibigyan ka ng pagkakataon at kapangyarihan na gumawa ng sarili mong game. Ang bongga. Ako rin ang author kasi ng Creative Industries Law. Gusto ko yan. Kaya lang, kung nakakasama na sa mga bata na brainwash o di kaya sinusuyo ng mga sexual predator, ibang usapan na yan. Hindi po pwede yan.